Pumayag na nga kaya ang Magnolia Chicken Templados na i-trade ito si Calvin Abueva dito sa Converge HyperXers. Ito ngayon ang usap-usapan ng karamihan dahil alam naman natin hindi ito sikreto na si Delta Pineda ay gustong makuha itong si Calvin Abueva, pati na nga itong si Ian Sanggalang at si Arwin Santos. Ito si Arwin Santos malamang makuha niya talaga yan dahil obviously sa Pampanga naglaro sa MPBL at ngayon ay isa ng unrestricted free agent. Kung gusto ni Arwin bumalik sa PBA sa Converge yan sigurado maglalaro. Itong si Ian Sanggalang malabong makuha yan ng Converge unless si Justin Arana kapalit. Alam natin yun. Samantala ito si Abueva iyan ang malamang makuha rin ng Converge ngayon. Ang Magnolia ay kinakailangan na mag-rebuild. Matanda na yung kanilang line-up at itong laro ni Abueva ay medyo bumabagsak na. Pero ang sabi ng iba, ang kinakailangan lamang ni Abueva ay change of scenery, bagong team at baka kapag siya ay napunta na sa Converge ay magbibigay siya ng bagong lakas at syempre experience siya dito sa mga baguhang players ni Coach Aldin Ayo. Ang tanong na lamang kung ite-trade ng Magnolia itong si Calvin Abueva sa Converge, sino magiging kapalit? Alam natin na gustong makuha ng Converge si Abueva pero sino ang willing nilang ibigay para dito? Ang unang dating option daw ay si Alex Stockton pero sobrang taas na ng trade value ni Stockton dahil isa na siyang offensive scorer ngayon. Ang isa pa ay itong si Shawnee Winston pero ang balita itong si Shawnee Winston ang gusto naman kapalit dyan ng Converge ay isang first round pick. So tignan natin kung papayag ang Magnolia dyan. Or ang pwede sa tingin ko itong si Jeyo Ambohot. Dahil si Ambohot o isang bench player at baka pumayag ang Converge na siya ang maging kapalit ni Calvin Abueva. Kaya abangan na lang natin pero maliwanag dito sa tingin ko dapat ang ganitong trade ay igawin na ng Magnolia. Totoo nga ba yung lumalabas na balita na inofera ng Barangay Ginebra ng 1.1 million a month ito si Chris Newsome para lumipat sa kanilang lineup? Maghaharap itong Meralco at Barangay Ginebra dito sa semifinals ng Philippine Cup. At ito siguro ay isa sa mga major factors na magdedetermina kung si Newsome ay mananatili sa Meralco o hindi. Kapag natalo itong Meralco Ball sa Barangay Ginebra, napakalaki ng tsansa na itong si Newsome kapag siya ay naging unrestricted free agent na ay aalis at pupunta na dito sa Barangay Gin Kings. Katulad ng ginawa ni Nads Pinto at Jared Dillinger na mukhang nagsawa na sa sunod-sunod na talo ng Meralco kaya ang naging desisyon nila ay lumipat na dito sa Barangay Ginebra. Kung sakali naman na manalo ang Meralco Bolts at bigyan ng malaking offer ng Meralco itong si Newsome, baka magbago pa ito ng isip at magdesisyon na manatili dito sa kampo ng MVP Group. Sa ngayon, siyempre nakafocus si Chris Newsome dito sa serye kontra Ginebra. At alam ng lahat, maski na ng coaching staff ng Meralco, na dito magdedepende ang malaking factor kung ito si Newsome mananatili sa kanila o hindi. Sa ngayon kasi masasabi natin na ito si Chris Newsome talaga. Kapag yan naging unrestricted free agent, palakihan ng offer. At yung 1.1 million a month offer daw ng Ginebra, kaya naman yan tapatan ng MVP Group kung gugustuhin nila. Kaya sa ngayon kasi abangan muna natin magiging resulta nito. Pero maliwanag na kaya nag-o-offer ng ganyan ng Ginebra dahil alam nila kinakailangan nilang mag-upgrade ng lineup. Kumpara dito sa lineup ngayon nitong TNT, San Miguel at itong iba pa, medyo matanda na at injury prone ang koponan ni Coach Tim Cone. Kaya yan ang dahilan kung bakit gusto nilang makuha itong si Chris Newsome. Sa ngayon, titignan natin kung ano magiging sagot ng Meralco Bolts sa ganitong klaseng offer. May kumakalat ngayong report na ito raw koponan ng Terra Firma ay handang magbigay ng 10 milyong bonus dito sa kanilang koponan kung sakaling talunin nila ang San Miguel Beer. Ginulat ng Terra Firma ang PBA nang talunin nila ang number 1 seed na SMB at mag-force ng isang winner-take-all na laban sa Miyerkules. So ang tanong kung ito ba ay mangyayari. Ayon alam natin lahat na itong Terra Firma bihirang-bihirang makapasok dito sa playoffs. At ngayon ang management daw ay handang magbigay ng bonus kung sakaling magawa nila. Yung paniwala ng karamihan ay imposible. Talunin ng dalawang sunod ang San Miguel Beer. Ang San Miguel pagkatapos maka 10-0 dito sa eliminations ay natalo na ng dalawang sunod. Yung last game nila sa eliminations natalo sa Meralco at ito naman dito sa Terra Firma. Buong season na to, maski nung first conference, hindi pa natatalo ng 3 sunod ang SMB.
So tignan natin kung ano magiging resulta nito, kung makakabawi ang Beermen ngayon. Sa tingin natin, syempre yung bonus ay additional motivation yan para dito sa Terra Firma. Pero sa SMB ang maliwanag dito unang-una, kinakailangan gumawa sila ng mas magandang depensa doon sa 3-point shooting ni Isaac Go. Yan talagang malaking issue ngayon. Pangalawa, yung small ball na ginagawa ni George Gallant, hindi po pwede. Na si Don Trollano, power forward nila. Dahil nakita natin kung paano ito postehan ng Terra Firma. Dapat gamitin na niya si Rodney Brondiela at si Motaw Tua bilang power forward. Dahil hindi po pwede na small ball ang laro ng SMB. Palagi silang natatalo dyan. Kaya sa tingin ko, yan ang kailangan gawing adjustment ng San Miguel Beer. At syempre pa, mas matinding depensa dito kay Wami Tiongson at kay Stephen Holt. Dahil yung 3-point shooting nila, yan talaga ang pumigil sa San Miguel Beer doon sa unang game. Bad news ito sa TNT Tropang Giga dahil kinumpirma na ni Brandon Rosser na siya ay merong ACL injury. Ibig sabihin, 6 to 8 months itong hindi makapaglalaro. At isang dagok ito dahil ang TNT ngayon, actually hindi lang TNT, itong MVP group medyo minamalas talaga. Dahil ito si Kevin Alas nagkaroon din ng ACL injury kaya hindi makapaglalaro ng matagal na panahon. At ito nga, of course, alam natin si Poy Era, meron ding knee injury, ang tagal din niyang wala. So medyo mahihirapan talaga ang TNT kahit talunin nila rain or shine. Dahil makakaharap nila sa finals, of course, alam natin, either well, actually, para makapasok ang TNT sa finals, kinakailangan talunin nila rain or shine. Pagkatapos sa harapin nila, either San Miguel or Terra Firma. At sa finals, Meralco o Ginebra. So medyo mabigat talaga to. Ang problema pa dyan, dahil ACL ito, maski next season, malabong makalaro itong si Brandon Rosser. So ito ngayon ang problema ni Coach Chot Reyes. At mapipilitan siya mag-rely na naman dito kay Kelly Williams. At isa pa, yung plano nilang i-trade si Poy Eram, malamang hindi na naman matuloy dahil itong si Rosser nga ay nagkaroon ng injury. So mukhang stay put muna itong si Poy Eram na alam natin kagagaling lamang sa isang knee operation kung saan ay halos buong season siya na hindi nakapaglaro. Kaya sa ngayon, isa na naman tong problema dito sa MVP group na kinakailangan nilang harapin. Kaya kailangan tignan natin kung ano ang gagawin ngayon ng TNT. Kung inyong maaalala, yung trade sana kung saan itong si Kevin Alas mapupunta sa TNT hindi natuloy dahil nga nagka-ACL ito. Ngayon, nakuha nga nila si Brandon Rosser, nagka-ACL na naman. So, medyo minamalas talaga si Coach Chot Reyes at kinakailangan gumawa sila ng paraan para makakuha naman ng mga effective at hindi injury-prone na player. Shout out kay Donel Santiago, Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, JJ Sibum, pinabati din natin si Ronald Barbosidad, si Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Carl Alarcos, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, si Jason Mendoza, pati na rin si Katsakino Dukusin, Rico Olarte, JJ Sibum, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, si John Mike Winky, John Mark Cantos, pati na rin si Alexis Teterala, Anthony Alon family, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Jonald Malyari, Romeo Conchada, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Enju at ang iba pa nating mga taga-subaybay.